Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, aklat po ng Santiago, chapter 1, verses 17 hanggang 18. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. The true symbols of Christmas. Today, pag-aralan po natin yung ilang po mga symbolism na makikita po natin sa Biblia patungkol po sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po sa ating text, ang una po nating makikita po dyan yung tinatawag na symbol ng light. Ano po, na ang Panginoong Hesus, alam naman po natin na parito siya upang magdala po ng liwanag. Ano po? Pangalawang makikita natin dito yung binabanggit po sa verse 18 na bagong buhay. Ano po? Na pwedeng taglayin ng mga taong naniniwala sa Kanya. Ano po? Pangatlo, makikita po natin yung mga kaloob. Ano po? At napakahalaga po na makita natin yung ating Ama sa Langit ay nagbigay ng greatest gift sa atin pong mga tao. Yung pong gift of salvation. Ano po? Na maranasan nating lahat sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, yung pong eternal life. Ano po? Para sa akin po, yan po yung tatlong mahalagang symbolism na makikita po natin sa Biblia na kumakatawan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ba yung Pasko? No? So, ang Pasko po talaga ay European in origin. Ano po? Kaya nga po, ang mga symbols na makikita ninyo dyan ay very European. Ano po? Nariyan si Santa Claus, yung mga reindeers, ano po, yung mga Christmas lights, yung mga bells, ano po, yung simbolo po ng star, ano po, at yung Christmas tree. Marami pang iba. Dito po sa Pilipinas, ano po, napakagandang tignan ng mga parol, ano po, na nakasabit po sa mga bahay, ano po. At yan naman ay sumisimbolo po doon sa Star of Bethlehem, ano po. Kaya nagiging colorful po yung celebration ng ating Pasko. Kung ako'y tatanungin, ano po, para sa akin po, kung maipapaliwanag naman yung kahulugan nito, ano po, lalo na sa mga bata, ay hindi po ito masama. Di po maganda kung ibabase lang natin yung pagpapaliwanag sa mga mythology o yung tinatawag na maling aral. Ano po? At mahalaga tayong mga Christians, ano po, ituturo natin, lalo na sa mga bata, yung kahulugan ng Pasko. Ano po? Yung totoong simbolo ng Pasko. At mariridim po natin yan. Ano po? At makikita naman natin na ang Panginoong Hesus, siya yung light. Ano po? Siya yung word na naparito sa mundong ito. Siya yung nagbibigay ng wisdom sa buhay ng tao. Yun namang Christmas tree, alam niyo po ba na sa lahat ng culture, yung tree po ay sumisimbolo ng buhay. Ano po? At ang buhay na hinatid ng Panginoong Hesus sa atin ay yung tinatawag na new life, abundant life, buhay na walang hanggan. Yan po yung nature mismo ng Diyos na ini-impart niya sa tao. Pangatlo po, yung greatest gift na matatanggap ng isang tao, ano po, pagka nakakita tayo ng regalo, ay hindi po yung mga material gifts, ano po, kundi po yung gift of eternal life na binabanggit po sa Romans chapter 6, verse 23, yung gift ng bagong buhay. So, bakit mahalaga po na makita natin na isa po sa sumisimbolo ng pagparito ng ating Panginoong Hesus ay yung pong ilaw o liwanag o tanglaw na binabanggit po dito sa James chapter 1 verse 17. Kasi sabi po sa John chapter 1 verse 4, "In him was life and that life was the light of men." Kaya lang ano ba ang nangyari doon po sa buhay, sa life at doon sa light o ding liwanag na dala ng ating Panginoong Hesus? Sabi sa John chapter 1 verse 5, "The light shines in darkness, but the darkness has not understood it." Ano po? In other words, ang ating Panginoong Hesus ni-reject ng tao. Siya pa naman yung nagdadala ng katotohanan at ng wisdom na nagmumula sa Diyos. Mababasa niyo sa verse 10 and 11 ng John chapter 1, "The world did not recognize Him. His own people did not receive Him.
Kaya makikita ninyo, pagka tinanggihan ng isang tao, ang ilaw, ang buhay, makakarana siya ng kadiliman sa kanyang buhay. Kaya kahit anong celebrate mo ng Pasko, kung hindi mo pinaghahari si Kristo sa iyong puso, nakapaghahari naman ang kadiliman sa iyong buhay. At ang sabi ng Proverbs chapter 1 verses 29 to 31, since they hated knowledge, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. So dito, binabanggit po pagka ang tao'y tinanggihan ang katotohanan, ang wisdom na nagmumula sa Diyos, aanihin niya yung bunga ng kanyang masasamang gawa. Kaya yung nangyayari pong evil sa mundong ito, even yung mga kalamidad, yung mga disasters, yung mga hindi magandang pangyayaring nagaganap sa buong mundo, resulta po yan ng pagtanggi ng tao sa liwanag, sa katotohanan na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nag-take over po ang darkness. Minsan tatanong tayo, bakit sobrang laganap ang kasamahan? At yung tinatawag na spiritual death. Maraming tao separated from God. Hindi nila tinataglay yung buhay na nagmumula sa Diyos. Kaya ang lungkot-lungkot ng kanilang buhay, ang hirap-hirap ng kanilang buhay. At higit sa lahat, alipin ng kasalanan. Ngayon, ang pinapangako kasi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 12, kung tinanggap natin siya, sa ating buhay tataglayin natin yung liwanag niya and we will never walk in darkness. At yung gift of eternal life na sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, yan yung greatest gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan yung John chapter 10 verse 10 na abundant life. Na pwede nating ma-experience dito sa lupa kung tayo'y nanalig sa Panginoong Hesus. At the same time, mararanasan natin yung eternal life, yung buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Ngayon, yung gift naman sa John chapter 1 verse 16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Kaya nga, sabi sa James chapter 1, verse 17, every good and perfect gift is from above. Pag nagbigay ng regalo po ang Diyos sa kanyang mga anak, abot-abot po ang pagpapalang ibinibigay niya sa atin. At ang tatanggap lamang po niyan ay yung mga nanalig sa Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John chapter 1 verse 12 at sa James chapter 1 verse 18, tayo na na-born again, tayo'y magiging pangunahin sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ma-experience ninyo yung abundance ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Maaalis po yung kapangyarihan ng sumpa sa inyong buhay. At maaalis yung kapangyarihan ng kasalanan sa inyong buhay. Kasi taglay-taglay ninyo ngayon yung greatest gift na ibinigay ng Diyos sa atin, yung panibagong buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na walang hanggan. So every time makakakita po kayo ng mga Christmas light, isipin niyo po na yung light na yan ay yung katotohanan na dala ng ating Panginoong Hesus na mag-aalis sa atin sa kadiliman. Pagka nakakita po kayo ng Christmas tree, isipin po ninyo na yung pong puno ay sumisimbolo ng buhay. At ang ating Panginoong Hesus po, binigyan niya tayo ng panibagong buhay nung siya'y namatay sa krus. At pagka nakakita po kayo ng regalo, yan po ay simbolo ng abounding grace na mayroon sa Diyos na mag-aalis sa atin sa lahat ng uri ng poverty na mayroon sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mahalaga ituro natin, ipaunawa natin itong mga katotohanan ito. Lalo na doon sa mga taong nadirimlan pa rin dahil hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng Pasko. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.